Mga isyong kinakaharap ng sektor ng turismo ang naging sentro ng pagtalakay sa panukalang pondo ng Department of Tourism. Anila, nakaaalarma ito, lalo na't malaki ang ambag ng turismo sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. May report si Sofia Potenciano, live mula sa Batasang Pambansa. Sofia? Sa House Committee on Appropriations ng Department of Tourism para depensahan ang kanilang proposed 2026 budget na nagkakahalagang 3.718 billion pesos. Sa paghaharap ng Department of Tourism, inilahad ni Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga prioridad para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pagpapaigting ng tourism infrastructure at accessibility, pagpapabuti ng overall experience ng mga turista, at pagsusulong sa mga lokal na produkto at iba't ibang destinasyon sa bansa. Mula sa 3.718 billion pesos na pondo, ilalaan ang 3.19 billion pesos sa DOT. Habang mahigit 500 milyong piso ang paghahatian ng Intramuros Administration, National Parks Development Committee at Philippine Commission on Sports Scuba Diving. Ikinabahala ni Appropriations Vice Chairperson Rufus Rodriguez ang tourism infrastructures at mga kalsada papunta sa mga destinasyon. Agad namang nilinaw ni Secretary Frasco na bahagi ito ng kanilang advokasya. Pero tuwing isinusumite sa Department of Public Works and Highways ang proposed budget, madalas itong binabawasan o tuluyang tinatanggal. We view this of grave concern, considering that this will stagnate the development of our destinations and unnecessarily quell opportunities for our emerging destinations to be discovered, highlighted, and promoted. Binigyang pansin din ni Rodriguez ang malaking kabawasan ng pondo sa tourism branding ng Pilipinas. Aniya, dapat i-restore ang budget para rito, maging ang hindi bababa sa 6 na bilyong piso para sa road projects na direktang mapakikinabangan sa turismo. Ikinatuwa naman ng DOT ang manifestations ng pagtaas ng kanilang pondo para sa 2026. Tourism is the best investment for our economy and for our people. It employs millions of Filipinos. It powers many small and medium enterprises, and it brings our communities to life, continuing to open up economic advancement for various sectors across our destinations. Dagdag ni Frasco, malinaw para sa DOT ang positibong pagtanggap ng Kamara sa kanilang budget proposal at umaasa siyang matutugunan ang kakulangan sa pondo. Princess, muling susuriin at i-review ang Department ng Appropriations ang budget proposal ng DOT bago ito i-rekomenda para i-aproba ang kanilang budget. At yan lang muna ang latest dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News. Maraming salamat, Sofia Potenciano.